Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na namumunga. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing, nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y, nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narinig siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbatas siya ng maraming hirap at itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Sa nalalapit na pagtatapos ng liturhiya natin, yung kalendaryo ng simbahan, tayo po ay malimit na makarinig tungkol sa paghahari ng Diyos. Nitong mga nakalipas sa linggo, laging gumagamit si Jesus ng mga talinghaga upang mas maunawaan natin kung paano tayo makakapasok sa langit at kung ano ang pwede at dapat nating asahan doon sa langit. Sabi nga po, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong naghanda ng piging, katulad ito ng isang kasiyahan ng kasalan. Doon maraming pagkain, doon maraming silid, doon wala ng problema, wala ng sakit, wala ng kung anumang problema. Di ba napakasarap at kumbaga nakaka-excite naman na ma-experience ang paghaharing ito o makapasok sa kaharian ng Diyos. Tandaan din po natin na ang pagpasok sa langit upang makapunta tayo sa kaharian ng Diyos, ito po ay by invitation. Hindi ka po pwedeng basta-basta papasok, hindi ka rin po pwedeng magdesisyon kung kailan mo gusto. Pero araw-araw ay iniimbitahan tayo ng Diyos na makapasok o pumasok sa Kanyang kaharian. Yan ay siyempre sa pamamagitan ng pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya yung tanong ng mga Pariseo kay Jesus sa ating ebanghelyo sa araw na ito, kailan ba itatayo ang kaharian o kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos? O pwedeng ang iniisip nila ay magtatayo ng kaharian dito sa lupa, katulad ng mga palasyo na kanila pong nakikita, katulad ng mga kaharian na mga nanakop sa kanila, lalo na ang mga Romano. So inaasahan din nila, no, sana maitayo na kasi gusto rin nilang magkaroon ng kaharian. Hindi nga lang lubos ang naintindihan
na ang kahariang tinutukoy ay wala dito sa lupa, kundi yung kaharian ng Diyos na tinatawag nating langit. Kapag tinanong po ba kayo, gusto nyo bang pumasok ng langit? Gusto nyo bang pumasok ng langit? Sigurado ba kayo? Kailan nyo gusto? Kung ngayon, sabihin sa inyo ng Diyos, papasok ka na sa langit, sasama ka ba o hindi? Sana sumama, no? Pero marami sa atin ngayon, ilutang. Marami sa atin ngayon, wag muna. Kasi mayroon ka pang plano. Wag muna kasi bata ka pa. Wag muna kasi bata pa yung mga anak ninyo. So, anong dahilan mo naman kung bakit ka naririto? Para dahil sa mga problema mo na hindi matapos-tapos? Doon sa langit, wala ka nang problemahin. Dahil ba sa mga intentions, petitions, kaya ka naririto? Kasi may sakit ka? Doon sa langit, wala ka nang sakit. Hindi mo na mararanasan yung sakit. Hindi mo na mararanasan yung problema kung saan ka kukuha pambili ng gamot kasi tapos saan lahat. So bakit ayaw natin ma-excite na pumunta ng langit? Magiging okay na pala ang lahat. Kung ayaw natin pumunta ng langit, di mabuhay ka sa ngayon ng buhay. Mabuhay ka ng masaya kahit na nagkakaproblema, kahit na may sakit ka, wag mo nang ireklamo sa Diyos kasi ayaw mo pa namang tigilan yan, ayaw mo pa namang sumama sa papunta sa langit. So ano ba talaga ang nasa isip natin kung bakit tayo nagpupunta ng Quiapo? Bakit tayo nagsisimba halos araw-araw? Hindi ba ito yung goal na makapasok tayo sa langit? O ito pa rin yung para yumaman pa rin tayo ng yumaman? Para kumita pa rin ng kumita? Kasi kung tinatanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag, ang sabi ni Kristo, kung tutuusin, matagal nang nagsimula ang paghahari ng Diyos sa mga taong nananalig sa Kanya, sa mga taong nakasumpong na sa Diyos. Kaya nga kung sinasabi niya, tanggapin mo si Kristo, magkakaroon ka na ng kapanatagan. Pag tinanggap mo si Kristo, magkakaroon tayo ng pagkaunawa. Na sinasabi sa unang pagbasa sa Aklat ng Karunungan, na itong karunungan na ito ay mabait, matatag, mapagkawang-gawa, makapangyarihan. Ang karunungan ay mas maliksi kaysa damdamin. Ito yung pinapaliwanag sa atin. So kung nakikita mo ang Poong Jesus Nazareno bilang Diyos, magkakaroon ka ng kapanatagan. Pero kung ang bawat tingin mo sa imahe ng Poong Nazareno ay tagapagbigay lang ng mga kahilingan mo, kung ang bawat paglapit mo lang sa Nazareno ay para sa himala lang, no wonder, kahit ilang beses tayo magpabalik-balik dito, hindi natin natatagpuan yung kapayapaan. Hindi natin natatagpuan yung contentment. Kasi kung tutuusin, kung nagrereklamo ka dahil mahirap ang buhay mo, tumingin ka lang sa katabi mo, mas mahirap yan kung ikukumpara sa iyo. Pero ikaw na mayroon kang sapat o higit pa sa mayroon ng iyong katabi, pero bakit mas masaya siya kaysa sa iyo? Ikaw wala kang sakit, yung katabi mo mayroon. Pero bakit parang mas problemado ka kaysa sa kanya? Uy. Kung ayaw pa natin talagang makita ang Diyos, ayaw pa nating tanggapin ang imbitasyon ng Diyos, anong saysay kung bakit ka mamumuhay ng puro problema? Ang laki-laki ng pinoproblema mo sa ngayon. Pero mayroong mga tao sa ibang bansa
na laging natatakot araw-araw kasi hindi nila alam kung isang araw sa kanila babagsak ang bomba. May mga bansa na naglalaban-laban, may mga tao na naiipit sa paglalaban-labang ito, hindi alam kung saan kukuha ng pagkain, saan kukuha ng tubig. Pero ikaw, ano ang pinoproblema mo? Ngayon, pag sinabi namang, gusto mo bang matapos ang problema mo? Ipagdarasal ko, kunin ka na ni Lord, ayaw mo rin naman. So, anong saysay? Puro na lang pera, puro na lang karelasyon. Bakit tayo mabubuhay pa? Ang inaalok ni Kristo, isang buhay na ganap. Kaya nga higit doon sa hiningi natin, yung tanggapin natin si Kristo. Kasi pag tinanggap mo na si Kristo, lahat ng kung ano ang hinihingi mo, magkakaroon ka ng pag-unawa na hindi naman pala yan ang sapat para makasagot sa problema mo. Hindi yan ang sagot para maging masaya ka. Kundi kapag nasa atin na si Kristo, kapag tinanggap talaga natin si Kristo, lahat magiging okay. Magiging panatag ka na. So kung sakaling hindi ka pa panatag sa ngayon, o pwedeng masabi na hindi mo pa talaga lubusang nauunawaan ang ginagawa ng Poong Jesus Nazareno sa iyong buhay. Kaya nga pinasan ni Kristo ang krus na yan para sa atin, para magkaroon tayo ng isang buhay na ganap. At gusto niyang makabahagi tayo sa kanyang kaligayahan at ang kaligayahan natin ay maging lubos-lubos talaga. Simulan mo ngayon. Hindi yung doon pa pagdating sa langit. Dito pa lang, ang paanyaya sa atin, maranasan na natin ang langit. Dito pa lang, maranasan na natin ang paghahari ng Diyos. Kung hindi natin tatanggapin si Kristo, habang tayo'y nabubuhay, hindi tayo makakapasok sa langit. Amen?